Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay Spot Bitcoin ETF. BlackRock's holding top 200,000 BTC. Ayan. Si BlackRock ay umaabot na po ng higit 200,000 na Bitcoin yung kanyang holdings. Kaya yan, ang laki po nito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, an American multinational investment banking giant, BlackRock, has updated its spot Bitcoin ETF holding data showing that it has more than 200,000 units of the cryptocurrency. Kaya yan, isa pong multinational investment banking giant itong si BlackRock. At siya po ay naglabas ng kanyang update yan sa kanyang spot Bitcoin ETF holding, kung saan ay siya na po ay may hawak na higit 200,000 na units ng Bitcoin. Kaya ang laki po niyan. Kaya ayan, isa po itong si BlackRock. Ayan, na meron pong spot Bitcoin ETF. Kaya sa mga hindi po nakakaalam dyan, ayan, ang spot Bitcoin ETF ay ito po ngayon yung catalyst na nagdudulot sa pag-angat ni Bitcoin ngayon. Kung bakit po siya patuloy na umaangat or nakakaranas po ng bullish run or or pag-angat sa presyo. Kasi yung mga spot Bitcoin ETF na ito, hindi itong si BlackRock ay isa lamang po siya sa mga nagkaroon ng spot Bitcoin ETF. Marami pa siyang mga kasama. At saka yan, lahat po sila ay sabay-sabay na nag-a-accumulate ng Bitcoin. Kaya ayan, bumibili po sila ng maraming amount ng Bitcoin. At dahil dyan, kung pag may bumibili, lalong-lalo na kung pag malalaking mga financial institution, katulad nitong si BlackRock na isang banking giant, yan, ganyan po kalaki yung kanilang nabili, ay talagang magdudulot po yan ng buying pressure kay Bitcoin. Ayan, magkukos ng demand, kaya tumataas ang presyo ni Bitcoin. Data from the updated record shows the total shares of IBIT come in on 203,754 BTC amid a market valuation of $14.7 billion. Kaya yan po yung kanilang total na amount po ng Bitcoin ngayon. At patuloy pa itong nadadagdagan. Mula po sa datos na kanilang inilabas ay yan, nasa 203,754 BTC ang kanilang holding. At yan po ay ang katumbas po nito na halaga ay nasa $14.7 billion. Kaya yan, ang laki. At patuloy, gaya ng aking sinabi kanina, ay patuloy pang nadadagdagan yan. Patuloy pang bumibili itong si BlackRock or nag-accumulate ng Bitcoin. BlackRock and MicroStrategy. Ayan, mukhang may nakahanap ng kakompetensya itong si MicroStrategy, at ilang beses na rin po nating nako-content itong si MicroStrategy. Wala pa sina BlackRock noon, kasi noon ay wala pang spot Bitcoin ETF. Ayan, at yung mga panahong ito ay nakapag-umpisa na itong si MicroStrategy sa pag-accumulate ng kanilang Bitcoin. Ayan, sabi rito ay, while notably coincidental, there seems to be a subtle competition between BlackRock and MicroStrategy Incorporated. Kaya yan, sabi rito ay coincidental po yung kanilang parang naging competition dito. Kasi yan, sa umpisa ay wala po talagang kakompetensya itong si MicroStrategy. Yan, talagang sila po yung kumpanya na talagang yung kanilang plano ay talagang mag-accumulate ng malaking amount ng Bitcoin. At ayon nga kay Ginoong Michael Saylor, yan, siya po ang founder ng MicroStrategy.
ay sinabi po niya na maski umabot daw sa $1 million yung presyo ni Bitcoin, ay patuloy pa rin daw po silang bibili at bibili ng walang tigil dito kay Bitcoin. Ayan. Ngayon ay nung nagkaroon po ng approval ang mga spot Bitcoin ETF, ay yan, dito na po lumabas si BlackRock. Yan, na syempre, tulad gaya ng sinabi ko kanina, hindi lamang po si BlackRock, marami pang ibang mga financial firms ang kasabayan ni BlackRock. Yun nga lang, si BlackRock po talaga yung nangunguna pagdating sa pag-accumulate ng malaking amount ng Bitcoin. Kaya ayan, coincidental po yung kanilang competition. Before the launch of spot Bitcoin ETF, MicroStrategy was recognized as the largest corporate holder of Bitcoin with about 193,000 BTC at the time. Kaya ayan, gaya nga ng sinabi ko kanina, ay nung wala pa itong mga spot Bitcoin ETF, ay itong nag-iisa lamang itong si MicroStrategy na kinikilala na largest corporate holder ng Bitcoin. Kung saan ay yan nung mga panahong ito ay meron na siyang na-accumulate na 193,000 na Bitcoin. With the spot Bitcoin ETF launch and the massive embrace BlackRock saw it started threatening MicroStrategy's position, with BlackRock's holding now pegged at over 203,000 Bitcoin. MicroStrategy remains in the lead with 205,000 BTC following the acquisition of 12,000 Bitcoin for $821 million this week. Kaya yan, biglang nahabol po ni BlackRock yung itong si MicroStrategy. Kaya mukhang nabibigay na parang nalalagay na raw po sa yung position po rito or katayuan ni MicroStrategy bilang pinakamalaking corporate holder ng Bitcoin, ay mukhang marireplace siya ni BlackRock. Yan. Sapagkat si BlackRock ay ayan na nga, nasa higit 203,000 yung kanyang hawak na Bitcoin ngayon, samantalang si Bitcoin ay nasa 205,000. Si MicroStrategy pala ay meron po siyang 205,000 na Bitcoin. Kaya yung kanilang difference ay nasa 2,000 lamang po yung kanilang difference. Sa tingin ko ay nahigitan na sana ni BlackRock itong si MicroStrategy kung hindi bumili itong si MicroStrategy ng additional 12,000 Bitcoin nitong nakalipas na linggo. Pero ayan, mukhang malalampasan na ni BlackRock itong si MicroStrategy. Kasi kung sa maiksing panahon lamang ay ganito na kaagad, halos inabutan na yung holdings ng MicroStrategy itong si BlackRock. Kaya ayan, maganda po yan, na yan po yung parang nakikita natin na yan yung nakikita po natin dito, ay ayan nga, yung spot Bitcoin ETF na katulad po ni BlackRock ay tuloy-tuloy lamang po sa pag-accumulate ng kanilang Bitcoin. Yan. At yan po yung talagang nagdudulot ng buying pressure or demand kay Bitcoin, kung bakit siya po ay tuloy-tuloy ito, kung bakit siya ay nagpapatuloy sa kanyang pag-akyat. Ngayon ay meron pang nalalapit dyan na isa pang catalyst, at yan po ang Bitcoin halving. At pagsabit po ng Bitcoin halving ay talagang madodoble po yung catalyst natin dito kay Bitcoin, at parang sasabog po talaga itong si Bitcoin. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.